Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos trending matapos magsilabasan ang mga totoong dahilan kung bakit gusto niyang maging Secretary of Agriculture. Kaliwat kanan ang mga resibong lumalabas mga kababayan. At ito pa ang matindi, hindi lang pala iilang lugar ginawa ito ni PBBM kundi nationwide. Ay grabe, kaya naman pala itong video na to ay susupalpal sa mga nagkakalat ng mga fake news dyan sa tabi-tabi. Pakiusap ko lang sa inyo mga kababayan, panoorin nyo ito hanggang dulo at pakishare para lahat malaman ang totoo. Kaya naman mga kabayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Confirm mga kababayan, napakaliwanag ng motibo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung bakit gusto niya sa Department of Agriculture. Ito ay ang pagandahin ng antas ng buhay ng mga magsasaka sa buong bansa. Obvious naman mga kababayan dahil nga ginagalugad niya ang mga lugar kung saan lubos na kailangan ng tulong ng pamahalaan sa larangan ng agrikultura. Talaga namang hindi na maipagkakaila at hindi na rin mabilang ang mga nagawa ni PBBM sa mga buhay ng mga magsasaka lalo pat ngayong panahon ng El Nino na siyang sumisira sa mga pananim ng ating mga farmers. Sa katunayan, bibigyan ko po kayo ng mga recent programs ng Department of Agriculture. Take note, itong buwan lang to ng Abril 2024 kung saan hindi na mabilang ang mga tulong ng mga hinatid ng mga pamahalaan para sa magsasaka. Ayon sa pinakahuling ulat ng Presidential Communications Office, ang Department of Agriculture ay nagbigay ngayong buwan ng Abril ng kabuoang 631.21 million worth of assistance, kabilang dyan ang agri-inputs, fertilizers, planting materials, pump and engines, HDPI hose, drug and biologics. Bigay din ang Department of Agriculture ng 1,065 million worth of assistance through Rice Farmers Financial Assistance. Ito ay ang programa ng administrasyon sa layuning tulungan ang mga maliliit na magsasaka ng palay na mapanatili ang kanilang produktibilidad sa gitna ng ilang hamon sa agrikultura sa ating bansa. Ito pa mga kababayan, nagbigay din ang Department of Agriculture ng 8 million worth of machineries and equipment through PhilMec. Ang mga ito ay pinamigay sa Region 4B. 77.50 million naman worth of assistance ng Survival and Recover Aid Loan from the Agricultural Credit Policy Council at 5.19 million worth of coconut seeding distributed from Philippine Coconut Authority. Hindi pa dyan nagtatapos mga kababayan dahil ang Department of Agriculture Bureau of Solids and Water Management ay nagbigay ng composting facilities na nagkakahalaga ng 65.35 million sa Region 4B pa din. Wait, there's more mga kababayan dahil through Department of Agriculture nagbigay din ang National Irrigation Authority ng 294.6 million worth of irrigation project to augment water supplies. 8.99 million naman na worth of machine and equipment din ang binigay ng DA sa Region 4B. Nationwide naman, ang Department of Agriculture ay nagbigay ng 60,013 native animals ay ipinahagi din sa 300 groups individual farmers through the Philippine Native Animal Development Program. Kung sa tingin nyo mga kababayan ay tapos na, nagkakamali kayo dahil napakadami pang mga assistance ng Department of Agriculture ang mga binibigay sa ating magsasaka. Ito pa mga kababayan, 111 diversified alternative livelihoods and technologies provided to fisher folks to mitigate possible losses na ipinamahagi sa Region 5, 7 at 9. Idagdag mo pa dyan na nagsagawa din ang Department of Agriculture through DOST, Pag-asa, DND, Philippine Air Force ng cloud seeding operations na isinagawa naman sa Southern Cagayan, Northern Isabela, Quirino Corn areas at Magat Reservoir sa Region 2. Hindi din nawawala ang 616 water pumps na na-install na para sa karagdagang water supply naman sa Region 1, 2, 3, 4B, Region 6, Region 7 at pinakabongga mga kababayan, ang 847.8 kilometers at ang 3,167 kilometers of irrigational canal ang ginawa lang naman ng Department of Agriculture sa tulong ng National Irrigation Authority para sa pag-improve ng mga water deliveries sa mga agri-areas nationwide. Kasama na dyan ang kaka-inaugurate lang ni PBBM
na Malitubog, Maridagaw Irrigation Stage 2 sa Pikit, Cotabato. Hindi din mawawala dyan mga kababayan ang 67.91 million worth of assistance na binigay ng Department of Finance through Philippine Crop Insurance Corporation ng bayad pinsala sa mga affected farmers dahil sa El Nino sa CAR Region, Region 1, 2, 3, 4A, 4B, Region 6, Region 9, Region 11 at Region 12. Alam nyo ba mga kababayan na ang Department of Agriculture ay namigay ng 28.57 million worth of agrarian inventions sa Ilocos Sur. Kasama dito ang iba't ibang agricultural inventions sa iba't ibang asosasyon at kooperatiba ng mga magsasaka sa Ilocos Sur mula sa 4 na pangunahing commodity programs sa rehiyon kasama ang 4 na espesyal na proyekto ng DA. Ang corn program ay nagbigay ng pinakamataas na halaga ng may kabuang 20 milyong pesos halaga ng agri-interventions sa anyo ng iba't ibang input tulad ng hybrid at open, pollinated varieties ng mais, soil amelioratant, pump and engine set, pati na rin ang mga urea fertilizers. Nagkaloob din ng High Value Crops Development Program sa mga magsasaka at iba't ibang kagamitan ng inputs sa pagsasaka tulad ng plastic crates, foliar at kumpletong pataba para sa rehabilitasyon ng lugar ng mangga sa lalawigan. Nakatanggap din ng 1.4 million pesos na halaga ng agri-interventions ang hinatid ng Department of Agriculture sa Mimaropa sa isinagawang serbisyo karaban sa Tagmaran, Mangyan Administrative Unit sa Blayan Occidental, Mindoro nitong April 25, 2024 lamang. Ang mga interventions na ito ay 200 sacks ng hybrid rice na nagkakahalaga ng 1 milyon, 2 unit ng pump at engine na tulong para sa tubig na walang kulang na 200,000, 220 pakete ng iba't ibang klase ng binhing gulay na nagkakahalaga naman ng mahigit 100,000 pesos. Si mismong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ilang membro ng kanyang gabineta ay bumisita sa lalawigan ng Occidental Mindoro upang maghatid ng mga agri-fishery interventions at iba pang suporta sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino. Under Marcos administration, ipinangako mismo ni PBBM na igagawad niya ang iba't ibang tulong at ipapalawig niya ang serbisyo upang matulungan ang mga magsasaka, mangingisda at iba pang mga apektadong residente na makabangon sa kanilang pagkalubi dahil sa El Nino. Ayon pa sa Pangulo, nagkakaisa ang pamahalaan kasama ang mga mambabatas, cabinet secretaries at lokal na pamahalaan na gawin ang lahat para matugunan ang mga naapektuhan ng El Nino. O diba mga kababayan, ilan lamang yan sa mga nagawa ng pamahalaan under Marcos administration. Kaya masasabi ko talaga na napaka-effective ng PBBM na maging parte ng pamilya ng Department of Agriculture para siya mismo ang nakakausap ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang residente upang maipaabot sa kanya. Dahil dito, masusolusyonan agad at madidesisyonan agad ng BBM